Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw kong tagapakinig. Nandito na naman po tayo sa pagbibigay ng isang natatanging kwento ng pagkakaibigan. Isang samahan na sinubok na paghiwalayin. Ang buhay ng 10 taong gulang na batang si Patik ay lumaking walang ina at kasama lamang ang kanyang amang si Mang Larry na isang lupon sa barangay. Makikilala niya ang isang mabuting kaibigan na si Bito. Palagi niyang makakasama ito sa lahat ng oras. Sa kanilang pagtakas mula sa malupit na ama ni Bito, ay makakakita si Patik ng isang kakaibang hayop na magbibigay sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Ano kaya ang mahalagang papel na gagampanan ni Bito sa buhay ni Patik? Magagawa kaya niyang labanan ang isang uri ng aswang na merong alagang taong alupihan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang nakakuha ng mutya, ng pawis, ng puting alakdan. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak para sa mas marami pang makapanindig balahibong kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Jesus Mariosep naman ang batang to. Bakit marami nagkalat na sanga ng bayabas sa harapan natin? Patik! Patik, nasan ka ba? Diyos ko po naman. Araw-araw na lang na marami nagkalat na sanga ng bayabas sa bahay natin. Ay nako, kapag hindi ka naman talaga nainis. Patik! Patik, nasan ka ba? Kanina pa kitang tinatawag. Patik! Tay, nandito po ako, pasensya na po. Inayos ko lang po kasi yung goma ng tirador ko eh. Bakit po ba? Anak ng tirador na naman. Wala nang katapusan ang tirador na yan . Kailan ka ba titigil sa kakagawa ng tirador mo, ha, Patek? Teka, si Bito na naman ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo nang isasama ang batang yon dito sa bahay natin? Bakit hindi ka nakikinig? Pambihira talaga, oo. Alam mo ba, nasinugod na naman ako ng tatay niya at kung ano-ano raw ang itinuturo mo sa anak niya. Kaya raw hindi na nauutusan sa mga trabahong bahay. Pasensya na po, Mang Larry. Nagpagawa po kasi ako ng tirador kay Patik eh. Pasensya na rin po kung sinugod po kayo ni tatay. Kung ang lahat ng masasakit na salitang sinabi ng tatay mo sa akin ay mabubura ng paghingi mo ng pasensya, matatanggap ko yan. Kaya lang hindi makain eh. Sobrang sama ng mga sinabi ng tatay mo tungkol sa anak ko. Kaya pasensya na rin. Huwag mo nang lalapitan ang anak ko kung maaari lang. Tay, wala naman pong kasalanan si Bito sa ginawa ng tatay niya eh. Wala nga siyang kasalanan, pero siya naman ang dahilan. Sige na, Patek. Ibigay mo na kay Bito ang tirador niya at pauwiin mo na siya sa kanilang bahay. Ayoko na makikita na makikipaglaro ka sa kanya. Naiintindihan mo ba, ha, Patek? Pero tay, si Bito lang po nag-iisa kong kaibigan eh. Wala akong pakialam kung siya na lang ang kaibigan mo sa buong mundo. Yung sinabi ko, yun ang masusunod. Baka hindi mo pa ako nakikita magalit, kaya paalisin mo na siya. Bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo, linisin mo na rin ang bahay natin, ang kalat-kalat. Bilis-bilisan mo, bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko sa'yo. Huwag na po kayong magalit kay Patik. Ako naman po nagpumilit na igawa niya po ako ng tirador eh. Pasensya na po talaga kayo, Mang Larry. Tama nang kakahigi mo ng pasensya, Bito. Ang gusto ko, umalis ka na rin sa bahay namin nang mapanatag na ang loob ko. Pambihira yan tatay mo na yan. Akala mo ko sino? Bito, pasensya ka na ha. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Huwag ka mag-alala. Tatapusin ko ang tirador mo. Ayos lang ako, Patik. Pasensya ka na. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa paggawa ng tirador. Sige na. Tama na ang pagpapaalam. Hindi na kayo magkikita ni Bito, Patik. Huling babala ko na sa ito, Patik, ha?
Sa oras na mahuli kita, nakasama mo pa yan si Bito. Humanda ka talaga sa akin. Tatamaan ka na. Tandaan mo sinabi ko, Patik. Baka magulat na naman ako isang araw at suguri na naman ako ng tatay mo, Bito. Kaya kung pwede, huwag na itong mauulit. Maglari, alam ko po na masama po ang ginawa ni tatay sa inyo. Pasensya na po talaga. Huwag na po niyo akong pagbawalang lumapit kay Patik. Alam mo, Bito, kung ako lang ang tatanungin, gusto ko may kasama ang anak ko sa paglalaro. Pero ang tatay mo si Lito, nako, pinagbantaan niya ako. Ayoko naman na muli kami magkaharap ng dahil sa inyo. Kaya kung pwede sana, layuan mo na lang ang anak ko para wala ng gulo. Ikaw na lang ang umiwas. Kung totoo ka niya, kaibigan, hindi mo gugustuhin masaktan si Patik ng dahil sa'yo. Kilala mo naman ang tatay mo, di ba? Opo, naiintindihan ko na po, Mang Larry. Sige po, aalis na lang po ako. Abay, mabuti pa nga. Dahil baka maabutan ka rito ng tatay mo, masaktan ka pa niya sa harapan ko. Kilala mo rin ako, hindi ako makakapayag na makita kang sasaktan ng ama mo sa harapan ko. Kaya sige na, makakaalis ka na. Huwag na sana itong mauulit ha. O ikaw naman, Patik, pumasok ka na sa loob ng bahay natin. Teka. Tanggalin mo nga yung mga nagkalat na sanga ng bayabas sa harapan ng bahay natin. Napakasakit sa mata. Pagkatapos mo maglinis, pumasok ka na ng bahay. Opo, Tay. Pinulot isa-isa ng may 10 taong gulang na batang si Patik ang mga sanga ng bayabas na nagkalat sa lupa. Lumapat sa kanyang palad ang magaspang na sanga ng bayabas. Naluluwa ang kanyang mga mata habang nakayuko. Naramdaman niya ang tahimik na pagtalikod sa kanila ni Bito. Wala na itong imik nang magsimulang maglakad ito palabas ng kanilang bakuran. Sa muling pagtayo ni Patik ay nahabol niya ng tanaw ang papalayo niyang kaibigan na si Bito. Bagsak ang balikat nito habang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan. Parang pinimpiga ang dibdib niya dahil sa labis na awa para kay Bito. Inihakbang niya ang kanyang paa papunta sa labas ng kanilang bakuran. Itinapon niya ang mga sanga ng bayabas sa kanilang basurahan. Taka siya muling tumingin sa malayo ng si Bito. Binalingan ni Patik ang hawak niyang tirador. Pinagmasdan niya ang goma sa hugisway na sanga. Inilagay niya yon sa kanyang bulsa bago pumasok sa kanilang bahay. Diretso siyang naglakad papunta sa loob ng kanilang kusina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Patik. Bago siya naupo sa harap ng lamesa, mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sigurado siyang hindi pa tapos ang kanyang amang si Mang Larry sa pagsisermon sa kanya. Ang liblib na baryo ng Sandagon ay sagana sa mga puno ng kahoy. Magaganda ang tanawin at malilinis ang mga ilog. Sa sobrang linaw ng tubig ay ligtas itong inumin. Tahimik ang paligid at napakadisiplinado ng mga tao. Pagdating naman sa usaping pangkapayapaan, si Mang Larry ang nangunguna bilang pinuno ng lupon sa barangay. Pagsasaka ang pangunahin nilang hanap buhay. Kung minsan ay nangingisda sila, depende sa nakasanayan ng isang pamilya. Nag-iisa lang ang naging libangan ng mga tao sa baryo. Yun ay ang manghuli ng mga ibon gamit ang tirador. Isang libangan na bawal sa batas ng gobyerno dahil sa walang habas na pagpatay sa mga ibon na malaya sanang lumilipad. Ang mga nauhuli naman nilang ibon ay kinakain nila. Kung minsan ay ibinibenta nila yon sa mga taong mahilig naman sa ibon. Maya-maya pa ay lumabas na si Mang Larry mula sa kwarto nito. Madilim ang anyo na tumingin ito sa kanya at umalingaw-ngaw ang galit nitong boses sa loob ng kanilang kusina. O ano, Patik? Hindi ka man lang ba magpapaliwanag kung bakit magkasama na naman kayo ni Bito, ha? Patik? Tay, gumawa lang naman po kami ng tirador kanina eh. Huwag na po kayong magalit kay Bito, Tay. Wala naman po kaming ginagawang masama eh.
Hindi yan ang inaasahan ko na isasagot mo sa tanong ko, Patik. Talaga bang hindi ka na makikinig sa mga sinasabi ko? Akala ko ba, nagkaintindihan na tayo kagabi? Bakit inulit mo na naman? Tay, bakit po ba kailangan kong iwasan si Bito? Wala naman po kami ginagawang masama. Naglalaro lang naman po kami ng ibon na nahuhuli namin. Anong sinasabi mong walang masama sa ginagawa nyo? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo na iwasan mong makipaglaro kay Bito? Marami naman dyan na pwede mong maging kaibigan na. Basta wag lang si Bito. Iniiwasan ko lang naman na magkaharap kaming muli ni Lito. Kilala mo ko, anak. Ayoko ng gulo. Pero kapag sinaktan ka niya, aba, ibang usapan na yon. Tay, bakit naman po kayo makikipag-away kay Mang Lito? Saka, hindi ko talaga naiintindihan eh. Wala naman po kayong ibinibigay na paliwanag kung bakit kailangan ko pong iwasan si Bito. Mabait po ang kaibigan ko, Tay. At hindi naman siya masamang impluwensya sa akin eh. Hanggat wala po kayong sinasabing malinaw na dahilan para layuan ko si Bito, pasensya na po. Hindi ko po iiwasan ang kaibigan ko. Para ko na po siyang kapatid eh. At siya lang naman po nag-iisa kong kaibigan. Ay nako, bakit ba tigas-tigas ng ulo mo, anak? Makinig ka sa sinasabi ko. Kung talagang kaibigan ang tingin mo kay Bito, layuan mo siya para sa kaligtasan niya. Tay, bakit ko nga po lalayuan si Bito? Hindi niyo naman po sinasagot yung tanong ko eh. Mapilit ka. O sige, kanina. Nagharap kami ni Lito sa sesyon namin sa Lupon. Inireklamo ni Lito ang madalas na pag-alis-alis ng bahay ni Bito. At ikaw ang itinuturo niya dahilan. Abay, syempre, pagtatanggol kita. Ipinaglaban ko na hindi ikaw ang dahilan kung bakit palaging umaalis si Bito sa kanila. Alam mo ba kung ano natuklasan ko kay Bito, ha, Patek? Ano po, Tay? Ano po natuklasan niyo kay Bito? Talaga bang gusto mo malaman kung ano ang dahilan? Hindi mo ba talaga alam na palaging nakakaranas ng pananakit si Bito mula sa kanyang ama? Kanina, napansin ko, tagtad ng pasa ang katawan niya. Sa tingin ko, madalas siya binubugbog ng kanyang ama. Minamaltrato ang kaibigan mo. Kaya kung naaawa ka sa kanya, iiwasan mo siya, anak. Yun lang ang nag-iisang paraan para mailigtas siya sa kamay ni Lito. Paano pong binubugbog, Tay? Bakit naman po yung gagawin ni Mang Lito sa kanya? Ay nako, Patek. Kaibigan mo si Bito pero hindi mo pa rin alam kung bakit siya binubugbog ni Lito. Ano ka ba naman, anak? Kaibigan mo siya, di ba? Hindi mo ba alam na anak sa labas si Bito? Anak siya sa ibang lalaki ng asawa ni Lito na si Esther. Ang sabi dati raw na nagtatrabaho sa kasa si Esther at hindi raw nito alam kung sino ang ama ni Bito. Kaya naman, palaging pinagmamalupitan ni Lito ang kaibigan mo. Ang ipinagtataka ko lang, naglaho na parang bula si Esther. Ang sabi nakipagdanan daw kay Taher. Sumama ito sa bago nitong lalaki. Teka, sandali lang po, Tay. Imposible naman po yun. Bakit naman po iiwan ni Aling Esther si Bito? Saka akala ko po ba, umalis lang po si Aling Esther at nagpunta po sa ibang bansa. Paano niyo po nasabing nakipagtanan po si Aling Esther kay Mang Taher? May nakakita po ba sa kanila, Tay? Ang sabi meron daw nakakita sa kanila. Yun talaga ang balita, anak Maraming kumakalat na kwento-kwento sa barangay tungkol sa mag-ama. Pati na madalas na pananakit ni Lito sa kanyang anak. Siyempre, lupon ako kaya alam ko kung ano ang kwento ng mga taong nagkaroon ng malaking eskandalo sa kanilang pamilya. Kung pwede nga lang sana, gusto kong ampunin si Bito. Yun talaga ang gusto kong gawin. Kaya lang hindi yun mangyayari hanggat buhay at kasama niya si Lito. Isa pa, matagal nang patay ang nanay mo, hindi ba? Wala akong makakatuwang sa pag-aalaga sa inyo. Ikaw nga lang ang anak ko Nahihirapan na ako. Kaya po ba palaging malungkot si Bito, Tay? Kawawa naman po palang kaibigan ko. Hindi ko po alam na ganun na po pala ang nangyayari sa kanya. Talagang kawawa si Bito, anak. Habang pinagsasalitaan ko siya na masakit kanina, aba, hindi mo lang alam, parang pinipiga ang puso ko sa awa sa kaibigan mo, anak. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo. Kung gusto mong iligtas sa kaibigan mo, layuan mo siya. Hanggat maaari,
huwag mo na rin munang kausapin. Pero tay, bakit hindi po kayo gumawa ng paraan para mailigtas po si Bito? Anak, hanggat hindi nagsasabi si Bito, hindi tayo maaaring makialam. Maliban na lang kung meron tayong mahahanap na ebidensya na magpapatunay sa pambubugbog ni Lito sa kanyang anak. Yung matibay ha? Matutulungan natin siya pag nagkataon. Pero kutob ko, mahal ni Bito ang kanyang ama, kahit ganun pa man ang ginagawa nito sa kanya. Tay, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ang kaibigan ko, tay. Hindi po siya dapat nakakaranas ng ganun. Bago niya mahalin si Mang Lito, mahalin po muna niya ang sarili niya. Nag-aalala po ako na baka mapahamak po ang kaibigan ko dahil sa ginagawa po ng kanyang ama. Naluluwa ang mga mata ni Patik nang tumingin siya sa kanyang ama. Bakas din ang awa sa mga mata ni Mang Lari. Yumuko ito at tumingin sa kanyang muka habang ang dalawa nitong palad ay nakapatong sa tigkabilaan niyang balikat. Huwag ka mag-alala. Tutulungan natin si Bito, Patik. Pero simulan mo muna sa pag-iwas sa kanya. Mahal kita, anak. Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Ayokong maranasan mo ang nararanasan ni Bito. Baka pati ikaw saktan ni Lito Pero tay, pababayaan na lang po ba natin ang nangyayari sa kaibigan ko? Hindi, anak. Hahanap lang tayo ng pagkakataon. Hindi magiging madali ang pagliligtas natin sa kaibigan mo. Aba teka, bakit parang natigilan ka, Patik? Huwag mong sabihing, may balak kang makialam kay Bito. Sinasabi ko na sa'yo, anak, mapapahama ka. Kaya makinig ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Wala po akong balak makialam, tay. Meron lang po akong iniisip Bigla po ako nag-alala kay Bito. Kawawa naman po pala talaga siya. Wala na nga po siyang nanay. Mawawalan din po siya ng kaibigan. Anak, kung totoong nag-aalala ka sa kanya, iwasan mo makipag-usap kay Bito. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Lalo na yung pagpunta-punta nyo sa kagubatan. Huwag mo na rin siyang isasama para manghuli ng mga ibon. Hanggat maaari, tigilan mo na rin ang paggamit-gamit ng tirador. O kahit ang pagpunta sa gubat. Meron kaming bagong binabantayan na kaso. Tumayo ng tuwid si Mang Lari at inalis ang mga kamay sa kanyang balikat. Naupo ito sa bangko na kahoy at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Naupo si Patik sa tabi ni Mang Lari. Naghintay sa sasabihin ng kanyang ama. Nang hindi nagsalita si Mang Lari, ay siya na ang nagtanong dito. Bakit naman po napunta sa tirador ang usapan natin, tay? Dahil delikado. Aba, ano na lamang ang sasabihin ng mga kasamaan ko sa lupon na ang anak ko nangunguna sa paglabag ng batas? Kaya dapat mag-isip ka. Huwag mong kalimutan na lupon ang tatay mo. Alam ko naman po, tay, na lupon po kayo. Ang gusto ko pong malaman ay kung bakit ayaw nyo na rin po akong pumunta sa gubat. Dahil sa mga 5 batang nawala. Lahat sila'y kasing edad mo na mahilig pumunta ng gubat at gumagamit ng tirador. Isa pa, meron 2 batang lalaki na kasing edad mo rin ang natagpuan doon sa kakawian. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Hanggang ngayon po ba hindi pa rin nakikita ang 5 batang nawawala? Oo. At nag-aalala kong baka pati ikaw ay mapahamak. Ano po bang nangyari sa 2 batang natagpuan, tay? Paano po sila namatay? Hindi ko pa alam kung ano ang buong detalye sa kung ano ang dahilan ng pagkamatay nila. Pag-uusapan pa lang namin mamaya. Pero ang narinig ko wakwak daw ang tiyan at nawawala raw ang mga laman loob ng bata. Naiwan daw ang 2 puting rosas sa bawat katawan ng mga biktima. Palaisipan pa rin sa amin kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Diyos ko, hindi po ba't matagal na pong sakit ng ulo ng mga pulis ang madalas na pagpatay sa mga bata sa baryo natin, tay? Saka lahat po sila ay nilalagyan ng puting rosa sa katawan. Pero wala naman po mga puting rosa sa baryo natin, tay. Paano pong nangyari yun? Kaya nga malalaman namin mamaya. Pag-uusapan pa namin ang mga gagawin. Malakas ang kutob kong pagbabawalan ng mga bata na manghuli ng ibon sa kagubatan. Magkakaroon ng karpyo. Kaya ikaw, anak, makinig ka sa mga sinasabi ko, ha?
Huwag ka na munang pupunta sa gubat. Huwag matigas ang ulo. Masyadong delikado para sa'yo. Kutob ko, ang 2 bata na natagpuan sa kakahuyan ay mga batang mahilig rin na manghuli ng ibon sa kagubatan. Nakita pa sa kanilang katawan ng tirador na may malapot na likido. Para bang binuhusan din sila ng asido. Mukhang gawa ng isang halimaw yon, anak. Paano niyo po nasabing halimaw, Tay? Wala naman po kayo sa pinangyarihan, di ba? May maililihim pa ba sa baryo natin, anak? Saka wag mo muna akong tanungin. Bigla talaga ako kinilabutan kapag naaalala ko yung mga kwento nila tungkol sa sinapit ng 2 bata. Hindi na nagtanong pa si Patik sa kanyang ama. Sa halip, naghanda na lamang siya ng kanilang tanghalian. Pagkalipas ng ilang minuto, ay natapos na silang kumain. Inihanda na ni Mang Larry ang mga gamit nito at lumabas ng kanilang bahay. Sinilip ni Patik ang kanyang ama mula sa bintana ng kanyang kwarto upang masigurong umalis na ang kanyang ama. Balak niyang makipagkita kay Bito at ibalita sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nangyari sa 2 batang natagpuan sa kakahuyan. Wala siyang planong iwasan ang kaibigan niya. Dahil sa kanyang mga nalaman tungkol kay Bito, mas gusto niya ngayon na damayan ang kanyang kaibigan. Si Patik ang batang hindi napapakali kapag hindi nalalaman ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Kaya kahit na anong mangyari, ay aalamin niya talaga kung ano ang totoong nangyari sa 2 bata na natagpo ang patay. Kasama ang pagsusuri niya sa katawan ng kanyang kaibigan, titignan niya kung totoong may mga pasa sa katawan si Bito. Kaya nang makaalis na ang kanyang ama, sakay ng bisikleta nito, ay mabilis pa sa kidlat na tumakbo si Patik sa labas ng kanilang bahay. Tinaak niya ng mabilis ang daan papunta sa kakahuyan. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso habang ang hangin ay humahampas sa kanyang muka. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Makarating lang sa bahay ni Bito. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating na niya ang bahay ng kanyang kaibigan. Nagtago muna siya sa makapal na halaman. Meron silang tawagan kapag balak nilang magkita at mag-usap. Kailangan sumipol ng 2 beses si Patik para malaman ni Bito na naroon siya sa gilid ng bahay nito. Umalingaw-ngaw ang sipol na ginawa ni Patik. Nagmamadali namang lumabas ng pintuan si Bito habang umiiyak. Kasunod ni Mang Lito na may dalang pamalo. Hala, Diyos ko, totoo nga. Totoo nga ang sinabi ni tatay kanina na binubugbog pala talaga si Bito ng kanyang amang si Mang Lito. Diyos ko po, anong gagawin ko? Saka lamang naalala ni Patik ang tirador sa kanyang bulsa. Dinukot niya yon habang nakatago sa halaman. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang marinig niya ang boses ni Mang Lito. Sumilip si Patik sa siwang ng mga dahon at mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita niya na pinapalo ng sanga ng bayabas si Bito. Naluluwa ang kanyang mga mata dahil sa galit. Nanginginig din ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang tirador. Napatungo si Patik sa lupa. Lumikot ang kanyang mga mata sa paghahanap ng bato na mailalagay niya sa hawak na tirador. Habang ang boses ng umiiyak na si Bito ang naririnig niyang ingay sa paligid. Bawat hampas at palo sa katawan ng kanyang kaibigan ay kasing lakas din ng pagsigaw nito habang umiiyak dahil sa labis na sakit. Bigla niyang naalala ang kanyang ama. Maswerte pa pala siya dahil lumaki siya sa amang katulad ni Mang Larry. Tama na po! Tama na po tayo! Ang sakit na po ng katawan ko, aray! Tama na po! Hindi na po ako ulit! Tama na po! Tila bingi si Mang Lito sa lahat ng pakiusap ni Bito. Kaya wala nang naisip na paraan si Patik kundi tulungan ng kanyang kaibigan. Nang makakita ng katamtamang sukat na bato sa lupa,
ay mabilis niyang ibinala yun sa kanyang tirador. Nanlalamig ang katawan ni Patik dahil sa labis na galit. Buong lakas na hinila niya ang goma at sinipat ang kamay ni Mang Lito, habang abala ang lalaki sa paghawak sa damit ni Bito ay binitiwan naman ni Patik ang goma. Lumipad sa ere ang bato at tumama yun sa kamay ni Mang Lito. Halos magtatatalon sa tuwa si Patik. Narinig niya ang boses ni Mang Lito. Nagsisisigaw ito dahil sa labis na sakit. Nagmumura itong hindi malaman ang gagawin. Namula ang kamay nito at hindi maigalaw. Bumakas ang takot sa muka ng kaibigan niyang si Bito. Napatago sa halaman si Patik nang mapansin na inililinga ni Mang Lito ang paningin sa paligid. Tila ba hinahanap nito kung saan nanggaling ang bato. Maya-maya pa ay narinig ni Patik na tila sinakal ni Mang Lito ang kaibigan niyang si Bito. Pilit nitong pinaamin kung saan nanggaling ang bato. Bigla nitong naisip na tawagin ang pangalan ni Patik. Para bang sigurado ang lalaki na siya ang may gawa nun. Pumasok ito sa bahay na para bang may kukunin. Kaya naman, sinamantala ni Patik ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo, papalapit sa kinaroroonan ng nakatayong si Bito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila para tumakbo papalayo sa kinaroroonan ng bahay nito. Bilisan mo, Bito! Sumama ka sa akin! Doon tayo magtatago sa tabing ilog! Tara na! Pero, baka makita ka ni tatay. Wala na akong pakialam kahit makita pa ako ni Mang Lito. Tara na! Ang mahalaga, maitakas kita sa mga kamay niya. Alam ko na ang totoong nangyayari sa'yo, Bito. Kaya bilisan mo, para hindi niya malaman kung saan tayo magtatago. Tara na! Halos magpaekis-ekis sa daan ang magkaibigan habang tumatakbo. Pinasok nila ang madilim na bahagi ng kakawyan. Magkahawak ang kanilang mga kamay na tinahak nila ang makipot na daan sa masukal na kakawyan. Pareho silang humihingal habang tumatakbo, kasunod ng malakas na sigaw ni Mang Lito na may himig ng pagbabanta. Ngunit hindi natinag ang magkaibigan. Hindi sila tumigil sa ginagawa nilang pagtakbo. Walang sapin ang kanilang mga paa, kaya ramdam na ramdam ni Patik ang masakit na pagtama ng mga tinik sa kanyang talampakan. Maya-maya pa ay si Bito na ang nakiusap. Saglit silang tumigil sa pagtakbo para magpahinga. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya, Patik! Tumigil muna tayo rito sa ilalim ng puno! Hindi ko na talaga maiakbang ang mga paa ko! Tsaka pagod na ako! Saglit lang tayo magpapahinga rito, ha? Baka kasi abutan tayo ng tatay mo eh. Bakit mo ba ako tinulungan? Mapapagalitan ka na naman ni Mang Larry niyan eh. Wala na akong pakialam kahit magalit pa si tatay. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin to? Bakit nagsinungaling ka sa akin? Hindi ko alam na ang mga pasamos sa katawan ay galing na pala sa pananakit ng tatay mo sa'yo. Dahil ayaw kong makulong si tatay. Hindi ko kaya mawala si tatay, Patik. Pambihira ka naman, oo. Ayaw mo nga siya mawala, pero baka ikaw naman ang maunang mamatay sa tatay mo. Sige ka, maagap na magbubukas ang pintuan ng kamatayan mo. Kapag hindi ka gumawa ng paraan para iligtas ang buhay mo. Eh anong gagawin ko, Patik? Pagbali-baliktarin ko man ang mundo, siya pa rin ang tatay ko. Siya ang bumuhay sa akin. Huwag kang tanga, Bito. Alam mong hindi mo siya tunay na ama. Papatayin ka niya at wala siyang pakialam kung mamatay ka. Dahil hindi ka naman niya kadugo eh. Isa pa, kahit kailan ay hindi ka niya minahal. Kaya gumising ka na sa katotohanan. Iwanan mo na si Mang Lito. Patik, kung kaya ko lang naiwanan si tatay, matagal ko na yung ginawa. Kaso, hindi ko kaya mawala siya eh. Mahal ko si tatay, Patik. Hindi na nakapagsalita si Patik sa huling sinabi ni Bito. Napatingin siya sa mukha nito habang nakaupo sa ugat ng puno. Biglang gumalaw ang balikat ng kanyang kaibigan. Napansin niya na umiiyak na pala ito. Hindi niya namalayan na tumutulo na rin pala ang luha niya sa kanyang mga mata
Pakiramdam niya ay siya ang nasa kalagayan ng kaibigan niyang si Bito. Wala nang nagawa si Patik, kundi ang ipatong ang kaliwa niyang kamay sa balikat nito at ipadama niya na nandoon lamang siya bilang kaibigan nito. Huwag ka nang umiyak, Bito. Hindi naman habang buhay nasa ganyang kan sitwasyon. Tandaan mo, Bito, para na kitang kapatid at nasasaktan din ako sa nangyayari sa'yo. Teka, ang mabuti pa kaya dito na lamang muna tayo magpalipas ng oras. Sasamahan kitang umuwi sa inyo, pero kailangan na muna nating palipasin ang galit ni Mang Lito. Natitiyak kong galit na galit siya sa nangyari sa kanyang kamay. Hindi mo dapat ginawa yun, Patik. Mas matatanggap ko ang pananakit ni tatay sa akin kasi sanay na ako eh. Natatakot akong baka balikan ka niya at ikaw naman ang saktan niya. Kapag nangyari yun, magkakagulo at makakalaban naman ni tatay ay si Mang Larry. Ayaw mo rin naman siguro mangyari yun, di ba? Hindi yun mangyayari, Bito. Hindi ko hahayaang magkagulo ang mga ama natin. Sige na, magpahinga na lang muna tayo rito ha. Huwag ka nga alis dito. Maghahanap lang ako ng mga bato na pwede kong maibala sa terador natin. Nakita mo ba ang terador mo? Eto, tapos ko nang ayusin. Diyan mo na muna yan, Patik. Isa pa, kung maghahanap ka ng mga bato na ibabala dyan sa terador mo, meron akong alam na maraming nakatambak na bato. Maglakad ka mula rito. Diretso lang at makikita mo ang tambak ng mga batong inipon ko mula sa ilog. Sa'yo na yun. Huwag mo nalang ubusin para meron ka pang makukuha sa susunod. Itinaas ni Bito ang hintuturo nitong daliri sa bahagi ng kakawyan na malapit sa ilog. Sinundan ni Patik ng tingin ang bahaging itinuro sa kanya ng kaibigan. Sige, pupuntahan ko. O paano, dito ka lang ha. Meron pa pala akong hindi nababanggit sa'yo. Pagbalik ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa ikikwento ko sa'yo. Isang tango ang itinugon ni Bito sa sinabing yun ni Patik. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad papunta sa bahagi ng kakawyan. Ilang minuto ang lumipas ay narinig niya ang lagaslas ng ilog habang nakatungo siya sa lupa at hinahanap ang tambak ng bato na inipon ni Bito. Ilang saglit lang ang lumipas ay nakita niya ang tambak ng bato. Halos pare-pareho ang hugis ng mga ito. Tila sinadyang pagpanta-pantayin ang mga batong yun. Kulay puti ang magaspang at bilog na bato. Tangka na sanang kukuha siya ng ilang pirasong bato nang biglang nagulat siya sa nakitang hayop sa ibabaw ng bato. Isang kulay puting alakdan na hindi pa niya napansin nung una na tila pinagpapawisan. Hindi yun umaalis sa ibabaw ng bato na parabang ang pawis ng puting alakdan ang nagbibigay ng basbas sa batong pinagpapatungan nito. Napakunot ang kanyang noo dahil hindi niya nakitang agresibo ang puting alakdan. Parabang maamo yun at hindi nantutusok ng kamay ng tao. Napatunayan niya yon nang damputin niya ito sa ibabaw ng bato. Nabasa ang kanyang kamay dahil sa pawis ng alakdan. Pero nagulat siya nang muli itong tumalon at bumalik sa bato na basang-basa na rin ng pawis ng alakdan. Teka, hindi ba't parang kakaiba ang kulay mo, alakdan? Paano kaya nagkaroon ng puting alakdan ng mga batong to? Ano ba kasing meron sa batong yan? At hindi ka umaalis sa ibabaw niyan, ha? Dala ng kuryosidad ay kinuha ni Patik ang bato kasama ang kulay puting alakdan. Ipinatong niya yon sa kanyang kaliwang palad para sipatin. Alam niyang makamandag ang alakdan. Kaya lang, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na huwag itong hawakan. Hinaplos ni Patik ang likod ng kulay puting alakdan. Umangat ang sipit nito sa buntot at muntik siyang matusok nito. Pero hindi siya natakot. Natuwa siya dahil sa kakaibang kulay nito. Kaya naman, isinilid niya sa bulsa ang kulay puting bato at maingat na hinawakan ni Patik ang buntot
ng alakdan. Naglakad siyang pabalik sa kinaroroonan ni Bito. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tanaw niya ang malungkot na nakaupong si Bito. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na papalapit sana sa kanyang kaibigan. Subalit bigla siyang natigilan nang makitang merong isang lalaki ang nakatayo sa likod ng puno. Nagtago si Patik sa makapal na halaman at pinagmasdan ng kilos ng lalaki. Mahaba ang buhok ng lalaki habang nakatingin sa likuran ni Bito. Walang kaalam-alam ang kanyang kaibigan na meron ng ibang tao na naroon sa lugar na yon. Sino kaya siya? Mukha naman na hindi siya taga rito. Teka, bakit kaya pinapanood lamang niya ang kaibigan ko? Ilang sandali pang naghintay si Patik sa kung ano ang gagawin ng lalaki, habang ang kanyang dibdib ay para ng binabayo ng maso dahil sa labis na pag-aalala. Hindi niya magamit ang kanyang tirador dahil hawak niya pa rin ang kulay puting alakdan. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa lalaking tahimik na nakatayo sa likuran ni Bito. Pero hindi nagtagal ay unti-unti itong humakbang papalayo sa kaibigan niyang si Bito. Nang mawala sa kanyang paningin ang lalaki, ay mabilis siyang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Bito. Nang makarating siya sa tabi ng kaibigan, ay nagtataka itong tumayo. Tumingin ito sa hawak na alakdan ni Patik. Patik, bakit may hawak ang puting alakdan? Hindi yun ang mahalaga sa ngayon, Bito. Hindi mo ba nararamdaman na kanina merong lalaking nakatayo sa likuran mo, tapos pinapanood ka lang niya? Ano ka ba naman, Patik? Tayo lamang nga nandito sa gubat At wala akong napansin na merong ibang tao sa lugar na to. Saka, meron pa bang mas mahalaga ngayon kaysa sa puting alakdan na hawak mo? Hindi mo ba alam na makamandag yan at nakakamatay ang lason sa tusok niyan sa buntot? Alam kong makamandag to, Bito. Pero mas natakot ako kanina sa lalaking walang imik na nakatayo lang dyan sa likuran mo. Tapos bigla siyang umalis. Naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. Baka naman namamalikbat ka lang. Epekto ng alakdan na nasa kamay mo. Pwede bang pakawalan mo na ang hayop na yan? Baka mapahama ka pa Kung mapanganib ang alakdan na to, Bito, sa una pa lang sana, tinusok niya ng kamay ko. Maamo ang puting alakdan na to at aalagaan ko siya para maging laruan. Wag! Hindi siya laruan, Patik. Kundi isang mapanganib na hayop na dapat mong iwasan. Dahil ang kulay puting alakdan ay bihirang makita sa kalikasan at kadalasang ginagamit sa panaginip, alamat o kwento bilang simbolo ng kakaibang panganib o lihim na kapangyarihan. Hindi siya taga rito, Patik. Alaga siya ng isang matandang ermitanyo na madalas kong naririnig sa mga matatandang nagkikwentuhan tungkol sa hiwaga ng kagubatan. Pasensya ka na, Bito pero hindi ako naniniwala sa mga hiwa-hiwaga na yan Kaya nga hiwaga, di ba? Ibig sabihin nun, kababalaghan, hindi naman totoo. Maniwala ka, Patik. Pakawalan mo na ang puting alakdan na yan kung ayaw mong malagay sa panganib ang buhay mo. Malakas talaga ang kamandag ng mga nilalang nakabaligtaran sa hayop na matatagpuan sa mundo natin. Ang pagkakaiba ng mga hayop sa mundo ng engkanto ay 3 beses ang ulit kumpara sa lakas ng hayop na matatagpuan sa mundo natin. Maniwala ka. Kahit nga ang araw at taon magkaiba rin. Ganon din yan sa kamandag ng laso ng mga hayop na matatagpuan sa mundo nila. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mong paniwalaan ko na totoo ang mundo ng mga engkanto Gaano ba katindi ang kamandag ng isang kulay puting alakdan? Ang kamandag ng alakdan ay binubuo ng komplikadong protina na umaatake sa nervous system natin. Kapag natusok at nakagat ka nito ay magdudulot to ng pamamaga, matinding pananakit ng katawan at lagnat. Pero kapag puting alakdan na nakatusok sa iyong katawan, magkikikisay ang katawan mo at titirik ang iyong mga mata hanggang sa hindi mo na makontrol ang pagbula ng bibig mo. At kahit buhay ka pa, ay parang merong kang asido sa katawan na unti-unting tumutunaw sa iyong laman loob. Bigla naman ako natakot sa sinabi mo.
Kaya maniwala ka sa sinasabi ko. Hindi kita hayaan na mapahamak. Kung sa bagay, mabuti na rin yung paniniwalaan ko sinasabi mo, Bito. Kaya lang, hindi naman niya talaga ako sinasaktan eh. Teka, mabuti pa kaya umuwi na lang muna tayo at aalagaan ko na lamang muna tong alakdan. Para kasing gusto ko siyang alagaan eh. Ano ba ang pwede kong magamit para mapigilan ng laso ng kamandag niya kung sakaling tusukin niya ako ng buntot niya? Pambihira ka naman talaga, oo. Tigas ng ulo mo. Talaga bang hahangarin mo pang matusok ka ng puting alakdan? Bago ka makinig sa akin, ha? Pagkatapos ko sabihin sa yung epekto ng kamandag ng alakdan, aalagaan mo pa rin talaga siya? Ano ka ba? Bakit naman hindi? Teka, hindi mo ba alam kung ano ang kontra sa kamandag niya? Ang alam ko batong puti ng huling pinagtuyuan ng kanyang pawis. Yun ang mabisang gamot at kontra sa kanyang kamandag. Konti lang ang alam ko tungkol sa batong puti na sinasabing mutya ng pawis ng puting alakdan. Si Lolo Gastor na albularyong hilot ang nakakaalam sa ibang mga detalye tungkol sa mutya. Tama nga. Meron akong nakuwang kulay puting bato sa ilalim ng alakdan na to. Sandali, nasa bulsa ko yun eh. Dinukot ng kaliwang kamay ni Patik ang kanyang bulsa habang ang kulay puting alakdan ay nanatili sa kanyang kaliwang palad. Ipinakita niya kay Bito ang kulay puting bato. Nanlaki ang mga mata ni Bito at bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Teka, sigurado ka bang yan ang bato ng mutya ng pawis ng puting alakdan? Oo, eto nga yun, sigurado ko. Basa nga to ng pawis kanini. Kaya simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Muling ibinalik ni Patik ang bato sa kanyang bulsa at masayang napatitig sa puting alakdan na parang nakatulog na sa kanyang palad. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Bito. Teka. Ano nga ba ulit yung gusto mong sabihin sa akin kanina bago ka umalis? Biglang naalala ni Patik ang totoong pakay niya kay Bito, kaya niya naisipang puntahan ito. Balak niyang humingi ng tulong sa kaibigan na alaminan tungkol sa dalawang bata na natagpo ang patay sa Kakawyan. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa dalawang batang nakitang patay sa Kakawyan? Oo, nabalitaan ko, Patik. Ang totoo, si tatay ang unang nakakita sa dalawang batang namatay. Kaya siguro nagkita sila kanina ni Mang Larry sa barangay dahil pinag-usapan nila ang tungkol sa nakita ni tatay. Grabe talaga yung mga nangyari sa kanila, Patik. Nawawala ang kanilang laman loob at meron tig-isang kulay puting rosa sa kanilang dibdib. Para bang sinadyang ilagay yun sa katawan ng mga to? Kaya nga eh. Pero alam mo, Bito, malakas ang kutob ko na hindi gusto ng taong yun na patayin ng dalawang bata. Imposible ang ganun, Patik. Wala nang sasama pa sa mga nilalang na pumapatay sa mga bata. Yung paluin na nga lang, masakit na eh. Yung pa kayong wakwakin ng tiyan at iwanan na lamang na parang basura ang katawan sa Kakawyan. Hindi sila mga tao. Wala silang kasing sama at masahol pa sa demonyo ang kasamaan nila. Ang dapat sa kanila, mamatay at tagtali ng pinong-pino. Bakit? Sigurado na bang tao may gawa nun sa kanila, Bito? Sa tingin kasi ni tatay, halimaw. Halimaw na merong maraming paa ang pumatay sa kanila. Hindi nga sila tao, Patik, kundi isang mabangis na halimaw na kayang lumapa sa katawan ng mga batang walang kalaban-laban. Ang mabuti pa kaya, makipagkita tayo kay Lolo Gastor. Teka, sandali lang. Hindi ba't nakatira yung sa gitna ng kagubatan? Baka naman maligaw tayo sa pagpunta ron at hindi na tayo makabalik pa sa pamilya natin. Ano ka ba naman, Patik? Huwag kang mag-isip na maliligaw tayo sa gubat. Madalas tayong pumupunta rito at halos nalibot na natin ang buong kagubatan. Mahalagang sadya natin kay Lolo Gastor. Saka, masasagot niya ang tanong natin tungkol sa puting alakdan at sa rosas na madalas na nakukuha sa katawan ng mga batang natatagpo ang patay. Nakakapag-alala lang dahil halos lahat ng mga nabibiktima ay kasing edad lamang natin. Baka isang araw tayong dalawa na ang makitang patay sa Kakawyan.
Pambihira ka naman, no? Ayoko pong mamatay, no? Isa pa, marami pa tayong mararanasan na sarap ng buhay. Ang mahalaga ay hindi natin hihahangad na mamatay ng maaga. Teka, paano tong alakdan sa kamay ko? Ipatong mo na lang siya sa balikat mo habang naglalakad tayo. Tutal, kanina mo pa naman hawak yan kaya natitiyak kong hindi talaga siya matapang. Kutob ko pa nga. Nakatakda talaga siya para sa'yo. Tama na nga yung kutob-kutob na yan. Ngayon ko na nga lang nalaman na marami ka pa alam kumpara sa akin. O paano? Tara na, puntahan na natin si Lolo Gastor. Pagkatapos magkasundo ng magkaibigan, ay naglakad sila paalis sa lugar na yon. Binasok nila ang madilim na bahagi ng kakawyan. Inakyat nila ang mga burol at tinawid ang 2 ilog papunta sa bahay ni Lolo Gastor. Matatagpuan ang bahay ng matandang albularyo sa pusod ng kagubatan. Halos kapusin sila ng hininga dahil sa malayo nilang paglalakad. Pagkalipas ng ilang oras ay napansin ni Patik na medyo madilim ang bahaging yun ng kakawyan. Kaya naman, hindi niya maiwasan ang bigla na lamang kilabutan. Ngunit nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, habang ang maririnig na ingay lamang sa paligid ay ang mga huni ng mga ibon na nakadapo sa sanga ng mga puno. Habang binabagtas nila ang daan sa gitnang kakawyan, ay panayan lingon ni Patik sa hulihan ng kanilang nilalakaran. Pakiramdam niya ay may mga nilalang na nakasunod sa kanila. Kaya mas lalo niyang binilisan ang pagakbang ng kanyang mga paa. Naunahan pa niya sa paglalakad si Bito na kanina pang hindi nagsasalita habang naglalakad. May pagkakataon pa na natitisod siya sa mga nakausling kahoy sa daan. Dahil sa sobrang pagmamadali, nag-alala siya na baka nakasunod sa kanila ang taong pumapatay ng mga bata at sila naman ang sunod na biktimahin ng nilalang. Bito, wala ka bang nararamdaman sa paligid natin? Para kasing kanina pang may nakasunod sa atin. Saglit na tumigil si Bito sa paglalakad at humarap ito sa nag-aalalang si Patik. Nang tumahimik ang paligid at nawala ang ingay mula sa kanilang yabag, ay sigurado si Patik na merong yabag na naiwan at hindi sa kanila yun. Kaya dalawa na sila ni Bito na nagpalinga-linga sa paligid na parabang may hinahanap. Tama ka, Patik. Meron nga nakasunod sa atin kanina pa. Bigla tuloy akong kinabahan, Bito. Ano kaya kung umuwi na lang tayo sa bahay? Mas mahirap kung aabutan tayo ng gabi sa daan. Pero ngayon pa ba tayo uuwi? 1 oras na tayo naglalakad. Hayaan mo na. At baka mga hayop lamang na panggubat ang sumusunod sa atin. Nagsimulang humakbang sina Bito at Patik, ngunit ang kaluskos ng yabag na kanilang naririnig ay papalapit ng papalapit. Tila nanggagaling yun sa maraming paa na hindi mapakali sa paglalakad. Dahil sa nililikhang ingay ng tuyong daon mula sa ilalim ng paa ng nilalang na nakasunod sa kanila, ay biglang ginapangan ng takot sa katawan ang magkaibigan. Nagulat din si Patik nang makita ang puting alakdan na parang nagising sa kakaibang ingay sa paligid. Masama to, Patik. Hindi na rin mapakali ang puting alakdan. Bakit? Ano bang ibig sabihin kung balisa ang puting alakdan? Ibig sabihin ay may kakaibang nilalang na nasa paligid natin at nagmamatsyag sa galaw natin. Teka, huy Bito, wala namang ganyanan. Kanina pa nga ako natatakot. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Patik. Sigurado akong may kasama tayo sa gubat na to. Mas lalong nagmadali ang magkaibigan sa paglinga sa paligid. Hindi sila umaalis sa kanilang kinatatayuan at pinakiramdaman ang bawat kaluskos na maririnig sa paligid. Subalit wala silang napapansin na nilalang na nasa paligid nila. Maya-maya pa ay biglang umalingasaw ang mabahong singaw ng hangin na parabang nabubulok na laman ng hayop.
kasunod ng pagpatak ng malapot na likido sa kanyang ulo. Nahaplos ni Patik ang kanyang ulo at naramdaman niya ang madulas at malagkit na basa sa kanyang buhok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bilisan ang pagtingin sa pinagmumulan ng likido na tumutulo sa kanyang ulo. Bito? Bito? Sa itaas ng puno tumingin ka. Parang may... Patik! May taong kalupihan! Ah! Takbo na! Hindi na pinagkaabalahan ni Patik na tignan ang nakita ni Bito sa itaas ng puno. Maliwanag na isang nilalang yon na may nakakatakot na itsura. Nang tumakbo sila sa kakauyan, lumingon si Patik sa hulihan ng kanilang daan. Nakita niya ang umaalon-alon na katawan ng taong alupihan na humahabol sa kanila ng kaibigan niyang si Bito. Sa tingin niya ay isa itong uri ng alupihan na may nakakamatay na lason na madalas ay ipinangtatapat sa kamandag ng isang alakdan. Halos hindi sumayad ang mga paa ni Patik sa lupa. Ganon din si Bito na nanlalaki pa ang mga mata sa pagtakbo. Hindi rin pinansin ni Patik ang puting alakdan na nasa kanyang katawan. Ang mahalaga ay makatakas sila sa humahabol na taong alupian sa kanila. Ngunit hindi napansin ni Patik ang batong nakaharang sa kanyang dadaanan. Kaya naman, natisod siya sa bato at bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Malayo na ang agwat sa kanya ni Bito nang tumigil ito sa pagtakbo, habang ang taong alupihan naman ay nakangising nakatingin kay Patik. Tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pang dugo mula sa nilalang na kinain ito. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Kulay itim yun na parabang nabubulok na kahoy. Kitang-kita niya ang 100 nitong mga paa na nakalapat sa lupa, habang ang ingay ng kaluskos mula sa paa nito ay nagpabingi sa takot na si Patik. Dayuan mo ang kaibigan ko! Halimaw ka! Huwag mo kaming papatayin! Lumapit sa kinaroroonan ni Patik si Bito para humarang sa nilalang na handa nang umatake kay Patik. Iwinasiwas ni Bito ang nahawakan nitong sanga ng puno para hindi makalapit ang nilalang. Nang mga sandaling yon ay natulala si Patik. Hinayaan niyang si Bito ang humarap sa aswang. Hindi siya makagalaw at tila ba hinihintay na lamang niya na lumapit sa kanya ang halimaw. Sa tingin niya ay babae ang taong alupihan dahil sa malusog nitong dibdib. Tila iniiwasan nito si Bito at si Patik lang ang gusto nitong lapain. Ayon sa matatanda na madalas na nagkikwento tungkol sa mga ganong klaseng nilalang, ang taong alupihan ay merong kakaibang lakas bilang isang aswang na halimaw. Hindi siya naniniwala sa kwentong yun dahil inisip niya na kababalaghan ang mga kwentong naririnig niya mula sa matatanda. Ngunit ngayon ay sigurado siya na hindi lang ito isang kwento, kundi isang katotohanan na nasa panganib na ang kanilang buhay dahil sa nilalang na bigla na lamang lumitaw mula sa kung saan. Tumayo ka! Dali, tumayo ka, Patik! Huwag kang tuwag! Kundi, papatayin niya tayo! Mabilis na tumayo si Patik. Sa pagkakataong yun ay nakabawi na siya ng lakas. Hindi nila inaalis ang tingin sa taong alupihan. Tumingala ito at humuni na parang sa ahas. Ngunit masakit yun sa kanilang pandinig. Lumayo ka! Halimaw ka! Kailanman ay walang tatanggap sa'yo! Hindi ako makakapayag na basta mo nilang patayin ang kaibigan ko! Ang sama mo! Ang sama-sama mo nila lang! Demonyo ka! Sa tono ng pananalita ni Bito ay ramdam na ramdam ni Patik ang matinding galit mula sa kanyang kaibigan. Kaya ang mahinang pagwasiwas nito ng kahoy sa hangin ay mas bumilis hanggang sa bumigat at maging mabagsik ang hampas nito gamit ang kahoy. Tinamaan ang nilalang sa muka kaya bahagya itong napaatras.
Nagkaroon ng pagkakataon ng magkaibigan na tumakbo, papalayo sa nilalang na yon. Habol ang sariling hininga, ay binilisan nila ang pagtahak paahon sa bundok. Ngunit naramdaman ni Patik na malapit na silang maabutan ng aswang. Si Bito ang nasa huli at ilang di pa na lamang ang layo ng taong alupihan sa katawan ng kanyang kaibigan. Dala ng kanyang pagtataka ay nagulat siya nang nilampasan nito si Bito at siya ang agad nitong pinuntirya. Lumipad ito sa ere na parang papel. Bumagsak ang katawan nito sa kanyang likod. Naramdaman ni Patik ang ilang paa na tumuntong sa kanyang likod. Kaya naman, padapa siyang bumagsak sa lupa at naramdaman ang pagpulupot ng katawan ng taong alupian sa kanyang katawan. Bito! Bito, tulungan mo ako! Ang hapde! Parang may apoy sa likod ko, Bito! Tulungan mo ako! Huli na nang malaman ni Patik na ang ilalim ng mga paa ng taong alupihan ay merong likido na kagaya sa epekto ng asido. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa nang mula sa kanyang katawan ay lumitaw ang kulay puting alakdan. Pinagtutusok nito ang lahat ng mga paa na nakatungtong sa likod ni Patik. Tila napaso ang taong alupian at agad itong gumapang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Nahirapan siyang bumangon dahil sa mahapding lapnos sa likod niya. Lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Bito. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Diyos ko, Patik! Ayos ka lang ba? Muntik ka na ron. Mabuti na lang at iniligtas ka ng puting alakdan. Hindi ako okay, Bito. Ang hapdi-hapdi ng likod ko dahil sa paso. Pambihira naman kamalasan to. Paano ako lang ang inaatake ng hayop na yon? Siguro ay dahil sa puting alakdan. Pero kailangan na muna nating umalis dito. Malapit na ang bahay ni Lolo Gastor dito. Halika, kumapit ka sa kamay ko at aalalayan kita maglakad. Tumayo si Patik at tinanggap ang kamay ni Bito. Ipinatong niya ang kanyang braso sa balikat ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay humawak ang kamay nito sa kanyang bewang. Ika-ikang naglakad si Patik dahil sa tama niya sa likod. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating na nila ang bahay ni Lolo Gastor. Marami ang nakatanim na halamang gamot sa palibot ng bakuran, habang ang mga sanga ng puno ay nakasabit sa bubong ng kubo. Gawa yun sa kugon at yari naman sa kawayan ng dingding. Tahimik ang lugar at halos wala nang makikitang hayop sa paligid. Indikasyong pagtatanim lang ng halaman ang pinagkakaabalahan ng matandang nakatira doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Patik bago sila lumapit at pumasok sa bakuran ng matanda. Nang makalapit sila sa tapat ng pintuan ng bahay, ay doon na tumawag si Bito. Tao po! Tao po, Lolo Gastor! Tao po! Nandyan po ba kayo? Lolo Gastor! Narinig ng dalawa ang mabigat na yabag ng paa mula sa sahig ng bahay. Kasunod ang pagtunog ng panara ng pinto. Nagawa naman sa tabla. Bumukas ang pintuan at sumilip ang isang payat na matandang lalaki. Sa tingin niya ay yun na si Lolo Gastor. Payat ang matanda at mahaba ang buhok. Kapansin-pansin ang kulay kayumangging mga mata ng matanda. Bakit kayo tumatawag? Ano ang kailangan nyo? Lolo Gastor, tulungan niyo po kaibigan ko. May sugat po siya. Gamutin niyo po siya. Sugat ba ka mo? Abay, sino naman na may gawa? Isang taong alupian po. Napaso po siya ng malaasid ang paa ng halimaw na yun. Tulungan niyo po kami. Nakikiusap po ako, Lolo Gastor. Sa pagkakataong yon, ay hinayaan ni Patik na makipag-usap si Bito sa matandang si Lolo Gastor. Pakiramdam niya ay biglang naparalisa ang kanyang katawan. Namamanhid ang kanyang likod at nanginginig ang kanyang katawan
dahil sa taas ng lagnat niya. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na mararanasan niya ang ganong klaseng pakiramdam. Naramdaman niya ang kamay ni Lolo Gastor. Inalalayan siyang maglakad papasok sa bahay nito. Ni hindi niya magawang tignan ang itsura ng bahay na pinagdalhan sa kanya. Para siyang unti-unting nanghihina at ayaw gumalaw ng kanyang paa para maihakbang. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang matigas na katre sa kanyang tiyan at dibdib. Pagapang lumapat ang kanyang tiyan at dibdib sa banig na gawa sa abaka. Naamoy niya ang insenso't kamangyan, pati na ang langis na inihaplas ng matanda sa kanyang likuran. Pero nagulat ang matanda sa biglang paglitaw ng puting alakdan sa balikat ni Patik. Kung ganun pala, siya ang napili ng puting alakdan, Bito. Opo, sa kanya po nagpakita ang kulay puting alakdan na dati na ninyong ikinikwento sa akin. Kung ganun, ay palatandaan ito ng muling paglitaw ng kulay puting rosas sa mga bangkay ng mga batang may edad 10 taong gulang. Masama ito dahil pahiwatig ito ng muling pagsalakay ng diwatang isinumpa ng kalikasan. Ang nilalang na hindi matahimik at punong-puno ng inggit sa katawan. Gustong magtanong ni Patik kung ano ang ibig sabihin ng mga pinag-uusapan ng dalawang taong nasa tabi niya. Pero hindi niya magawa dahil sa paninigas ng kanyang panga. Mas nangibabaw ang katahimikan ng dalawa. Biglang pumasok sa isip ni Patik ang mga ibinilin sa kanya ng kanyang amang si Mang Larry. Hindi siya nakinig dito. Pumunta pa rin siya sa kagubatan. Kaya nandito siya ngayon. Nararamdaman ang masakit na epekto ng likido mula sa kamandag ng taong alupihan. May posibilidad po bang sila ang may gawa sa mga natagpuan na dalawang bata sa kakawian? Oo, sigurado kung sila nga ang may gawa nun. Hindi ko alam kung paano sila mapipigilan. Nag-aalala ko sa malaking kaguluhan na mangyayari sa baryo natin. Kung may bagong hinirang na tagapangalaga sa puting alakdan, marahil ay nakuha na rin ng kaibigan mo ang mutya ng pawis ng puting alakdan. Malalagay siya sa panganib kapag hindi niya napag-aralan kung paanong gagamitin ang mutya. Paano pong malalagay sa panganib ang buhay ng kaibigan ko, Lolo Gastor? Dahil sa bato na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan, ang mutya ang tunay na nakapagpapagaling sa kaibigan mo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Bito? Opo, sigurado po ako, Lolo Gastor. Hindi maintindihan ni Patik kung ano ang desisyong tinutukoy ni Lolo Gastor sa kaibigan niyang si Bito. Habang nararamdaman niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata, bago siya nakatulog ay naramdaman pa niya ang pagtusok ng buntot ng alakdan sa kanyang batok. Hindi napapansin ng dalawa dahil abala ang mga ito sa pag-uusap ng tungkol sa mga biktimang natatagpuan sa kakahuyan, hanggang sa tuluyan na ngang nagdilim ang kanyang paningin. Mula sa malalim na tulog ay nagising ang diwa ni Patik. Naramdaman niya ang pagdampi ng tela sa kanyang pisngi at braso. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at mabilis na napabalikwas ng bangon. Napako ang kanyang paningin sa telang hawak ni Bito. Nag-aalala itong napatitig sa kanyang mukha. Bito, anong oras na? Gaano katagal ako nakatulog? Magdamag kang nakatulog, Patik. Kaya nga, nag-alala ako sa iyo dahil matagal kang nawalan ng malay. Pasensya ka na ha. Hindi namin alam na may tusok ka na ng alakdan sa batok. Mabuti na lang at iniligtas ka ng mutya, kaya walang nangyaring masama sa iyo. Nalaman namin na ginamot ka ng puting alakdan para mawala ang lason mula sa kamandag ng paa ng taong alupihan.
Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang pumasok sa loob ng kwarto ang matandang si Lolo Gastor. May dala itong baso na merong dahon ng ikmo. Dinikdik yun at inilagay ang katas sa baso. Inumin mo ang katas ng ikmo para tuluyang mawala ang laso ng kamandag ng taong alupian sa katawan mo. Kinuha ni Patik ang basong iniabot ni Lolo Gastor. Saka mabilis na ininom ang katas. Pagkatapos niyang maubos ang laman ng baso, ay napatingin siya sa gawi ni Bito na biglang nagsalita. Kausap ang matanda. Lolo Gastor, ang totoo, kaya po kami nagpunta sa kagubatan ay balak po talaga namin na makipag-usap sa inyo tungkol po sa mutya ng pawis ng puting alakdan. Alam kong yun talaga ang sadya niyo sa akin. Kaya kayo na parito. Pero delikado ang ginawa niyong dalawa. Maaari kayong mapahamak. Mortal na magkaaway ang alakdan at alupian. Kaya sa oras na magkita ang mga ito, ay magkakaroon talaga ng matinding sagupaan. Pwedeng sa bahay na lang alagaan ang alakdan. Basta't ang mahalaga, palagi mong dala ang mutya. Yun po pala ang dahilan kung bakit ako lang po ang sinugod ng taong alupian. Hindi po ako makapaniwala na merong ganong nilalang sa baryo natin. Matagal lang namiminsala ang taong alupian sa baryo. Hindi lamang siya natsitsyempuan dahil sa taong pumoprotekta sa kanya. Ano po? Ang ibig niyo po sabihin ay merong nag-aalaga sa taong alupian? Tama ka. Ang tawag sa kanya ay sigbinan. Isang nilalang na may kakayahang magpasunod ng mga halimaw. Kaya niyang utusan ng halimaw sa pamamagitan ng hawak niyang tridente. Kung tutusin, ang taong alupian ay walang iniwan sa aswang na sigbin. May oras din siyang natutulog sa lumang tapayan at lumalabas lang kapag nagugutom o inuutusan ng taong nag-aalaga sa kanya. Kahit na anong sabihin niyo po, Lolo Gastor, pareho lamang silang halimaw. Ang dapat sa kanila ay mamatay. Hindi ko po hahayaan na patayin niya ang kaibigan ko. Teka, sandali lang, Bito. Kanina ko pa napapansin na parang matindi ang galit mo sa taong alupihan. Dahil mga halimaw sila, Patik. Pumatay sila ng maraming tao at nabubuhay sa dugo ng tao. Sinong hindi magagalit sa kanilang ginagawa? Sige nga, pati ikaw, binalak ka rin niyang patayin. Huminahon ka muna, Bito. Baka kung saan kadalhin ang galit mo na yan. Bawat pagkakamali ay merong dahilan. Kaya wag mo muna silang husgahan batay sa kanilang anyo. Maalip, alamin mo muna kung bakit sila nagkakaganon. Tila may laman ang sinabi ni Lolo Gastor habang nakatingin ito kay Bito. Sa isip ni Patik ay nararamdaman niyang merong hindi sinasabi sa kanya ang kaibigan. Tumayo si Bito at nagpaalam na lalabas muna ng bahay. Ramdam na ramdam niya ang galit sa boses ng kanyang kaibigan kanina. Napatingin siya sa gawi ni Lolo Gastor. Kinuha nito ang basong walang laman sa kamay ni Patik. Sige na, Patik. Magpahinga ka na muna. Kapag maganda na ang pakiramdam mo, ay sumama ka na kay Bito para umuwi. Siguradong nag-aalala na sa inyo mga magulang nyo. Maraming salamat po sa tulong nyo, Lolo Gastor. Ingatan mo ang puting alakdan at ang mutyang nasa bulsa mo. Yan ang malakas na kapangyarihan. Natatalo sa sigbinan na nag-aalaga sa taong alupian. Mag-iingat ka. Huwag maliitin ang kakayahan ng dalawang nilalang. Dahil sa oras na matalo ka ng kanyang kapangyarihan, kahit ang puting alakdan na matagal mo nang inaalagaan ay maaaring gamitin niya para patayin ka. Tandaan mong makamandag din ang taong alupian at may itim na kapangyarihan ang kalaban mo. Pero Lolo Gastor, paano ko po matatalo ang mga aswang na yun? Ang puting rosas na madalas niyang dala, kailangan mapasa kamay mo at durugin ng mutyang nasa bulsa mo. Ngunit ang bulaklak na ito
ay palaging hawak ng sigbinan. Hindi yun nalalanta at nandoon ang kanyang kahinaan. Lumaban ka sa kanya. Gawin mo ang lahat para makuha ang kulay puting rosas. Dahil yun din ang ginagamit niya para manghipnotismo at manggayuma sa taong gusto niyang gawing alipin. Saka lang nagpaalam ang matanda at lumabas ito sa pintuan ng silid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Patik. Pinagmasdan niya ang natutulog na puting alakdan sa kanyang tabi. Muli niyang kinuha ang puting bato sa kanyang bulsa at hinawakan ang kanyang tirador. Naisip niya na ano kayang mangyayari kung ang mutya ang ibala niya sa tirador. Meron kayang epekto ang mutyang to sa aswang na yon? Bakit kaya kailangan ko pang makuha ang puting rosas ng aswang? Ano kaya ang dahilan at simbolo ng rosas ng aswang? Dahil para sa akin, ang simbolo ng puting rosas ay dalisay na pag-ibig at kalinisan. Pero sa aswang na sigbinan, ang rosas ay may ibang kahulugan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Patik habang nakaupo sa katre. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng yabag ng mga paa. Nakita niya si Bito at lumapit ito sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito dahil alam nilang sa kanilang pag-uwi ay haharapin nila ang galit ng kanilang mga ama. Kailangan na nating umuwi sa bahay. Paniguradong nag-aalala na si Mang Larry. Pero ikaw, Bito, paano ka? Sanay na ako sa bugbog at palo ni tatay. Kaya wag mo na akong alalahanin. Ang ikinakatakot ko lang ay baka madamay na naman kayo sa galit ng tatay ko. Ano kaya, Bito, kung wag ka na lang munang umuwi sa inyo? Total naman hindi naman siya nag-aalala sa'yo eh. Baka nga matuwa pa yun kapag nawala ka eh. Patit, kahit ganun si tatay, hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo sa kanya. Umaasa pa rin akong magbabago si tatay, kahit hindi niya ako kadugo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Patik bago siya tumayo at kinuha ang alakdan. Kasunod ang pagkuha niya sa tirador at isinuot niya yon sa kanyang leeg. Paglabas nila ng kwarto ay nadatnan nila ang matanda na nagtatanim ng mga halamang gamot. Tumayo si Lolo Gastor nang maramdaman nito ang presensya nila. O ano? Ngayon na ba ang alis nyo? Opo, Lolo Gastor. Marami pong salamat sa tulong niyo sa amin, ha? Ako rin po, Lolo Gastor. Nagpapasalamat din po ko sa panggagamot niyo po sa sugat ko. Hindi ako ang gumamot sa likod mo, Patik, kundi ang alaga mong alakdan. Maswerte ka at napunta yan sa'yo. O hala, sige na. Umalis na kayo. Dito na kayo dumaan sa likod ng bahay ko para siguradong ligtas kayong makakauwi sa bahay nyo. Itinuro ng matanda ang malinis na daan papunta sa kakahuyan. Sadyang daan yon para sa mga taong pumupunta sa bahay ng matanda para magpagamot. Mabilis ang kanilang paglalakad na tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng isang oras ay narating nila ang kanilang bahay. Naunang umuwi si Bito, panghuli naman si Patik na nag-aalala kung papasok ba o hindi sa bahay nila. Nagulat na lamang siya nang biglang may humablot sa kanyang braso. Itinulak siya nito at bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niyang nahulog ang kulay puting alakdan mula sa kanyang balikat. Napatukod ang kanyang kamay sa lupa at nagtatakang napatingin sa madalim na anyo ni Mang Lito. Sandali lang po, Manlito. Bakit po ba kayo nananakit? Magpasalamat pa nga po kayo at iniligtas ko ang anak nyo sa kalupitan nyo. Hindi na po talaga makataong pagpaparusa nyo kay Bito. Para kayong hindi tao sa ginagawa nyo sa kaibigan ko. Sayang ang pagmamahal niya sa inyo. Hindi pinakinggan ni Mang Lito ang sinabi sa kanya ni Patik. Dinuro siya nito sa muka. Halos magwala ito sa galit habang hinahanap ang anak. Nang dahil sa malakas na boses ni Mang Lito ay narinig yun ng kanyang ama na si Mang Larry.
Mula sa bintana ng silid nito ay tumalon ng kanyang ama at sumugod sa kinaroroonan ni Mang Lito. Magkakasunod na suntok ang dumapo sa muka ni Mang Lito. Bumagsak ito sa lupa habang nagmumura sa galit. Hindi pa nasiyahan ang kanyang ama. Umibabaw ito sa tiyan ni Mang Lito. Pinaulanan ulit ito ng suntok ang muka ni Mang Lito na nagpupumilit bumangon para makawala sa galit na si Mang Lari. Ngayon lang nakita ni Patik na nagalit ng ganun ang kanyang ama. Kaya tumayo siya at lumapit sa kanyang ama para pigilan ito sa pambubugbog nito kay Mang Lito. Tay! Tama na po! Tama na, Tay! Baka mapatay niyo po si Mang Lito! Bitiwan mo ako! Papatayin ko talaga ang hayop na to! Baka talaga kaya niya saktan! Ngayon, sige! Lumabang ka sa aking hayop ka! Papatayin kita! Tama na po, Tay! Pakawalan niyo na po si Mang Lito! Tay, tama na po! Nakikiusap ako! Saka lang tumigil sa pagsuntok si Mang Lari sa nakahigang si Mang Lito. Pumutok ang labi nito at may dugong umagos sa bibig ni Mang Lito. Humihingal sa galit si Mang Lari bago ito tumayo, habang si Mang Lito naman ay mabilis na bumangon at tumakbo papunta sa kakahuyan. Bumaling sa kanya si Mang Lari at galit na galit itong hinawakan siya sa braso. Lintik kang bata ka! Saan ka ba nanggaling, ha? Magdamag ako naghanap sa'yo. Hala, sige, doon tayo sa loob ng bahay mag-uusap. Sa kabila ng pagkaladkad ni Mang Lari kay Patik, ay nagawa pa ninyang damputin ang alakdan na gumagapang sa lupa. Hindi yun napansin ng kanyang ama dahil sa labis nitong galit sa kanya. Pagdating nila sa loob ng kanilang bahay, ay halos kapusin ng hininga ang kanyang ama dahil sa pagtitimpi nito ng galit. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo, Patik. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo kung saan-saan kita hinanap. Akala ko kung napano ka na. Mabuti na lamang at nalaman ko nakasama mo si Bito. Sa barangay hall pa lang, muntik na kami magpang-abot ni Lito. Nagwawala siya, tinahanap ka. Ikinuwento niya ang ginawa mo sa kamay niya. Nagreklamo siya. Patawarin niyo po ako, Tay. Hindi ko po sinasadya yun. Hindi ko po akalain na mangyayari sa amin yun eh. Nakita po namin kagabi ang taong alupihan, Tay. Napahamak po ko at nawalan po ng malay. Mabuti na lang po at tinulungan po kami ni Lolo Gastor. Ano ka mo? Anong taong alupihan na sinasabi mo? Saka, paano ka napahamak? Alam na po namin kung sino po ang pumapatay sa mga bata na natatagpuan po sa kakahuyan. Isang taong alupihan po, Tay, na inaalagaan po ng sigbinan ang may gawa nun. Kung ganun, ang sinasabi mo muntik kayong mapahamak ay dahil inatake kayo ng aswang na taong alupihan? Opo, Tay. Hinabol po kami ng taong alupihan. Mabuti na lang po talaga at nakaligtas kami ni Bito. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Patik nang maalala ang tungkol sa kanyang kaibigang si Bito. Nag-alala siya na baka sakta na naman ni Mang Lito ang kaibigan niya. Kaya naman, napahawak siya sa braso ng kanyang ama. Tay, pakiusap, puntahan po natin si Bito. Tsak nasasaktan na naman siya ni Mang Lito eh. Sige na po, parang awa niyo na po, Tay. Puntahan po natin si Bito. Tumigil ka! Hindi na tayo makikialam sa kanila. Kung hindi mo ako napigilan kanina, naku, ewan ko na lang. Baka napatay ko na ang Lito na yon. Tay, sige na po. Kahit ngayon lang, pangako po, huli na po talaga to. Basta't iligtas niyo lang po si Bito. Puntahan po natin sila sa bahay nila. Tara na po, Tay. Matagal na napatitig si Mang Lari sa mukha ng kanyang anak. Napansin ni Patik ang unti-unting pagkawala ng bakas ng galit sa mukha ng kanyang ama. Kaya bumitiw siya sa braso nito. Pumasok ng walang imik si Mang Lari sa silid nito. Maya-maya pa ay bumalik ito, dala ang isang baston. Tara, punta natin si Bito. Pero sinasabi ko sa iyo, ha? Huli na to. Hindi na tayo makikialam sa kanila. Maliban na lang kung makikita nating pinapatay na ni Lito ang bata.
Opo, Tay. Salamat po. Ay, teka, sandali lang po, Tay. Kailangan ko po munang magpalit ng damit. Mabilis na pumasok sa loob ng kanyang kwarto si Patik. Ang totoo ay balak din niyang iiwan ng kulay puting alakdan at ang dadalhin lamang niya ay ang tirador at ang mutya ng pawis ng puting alakdan na nasa kanyang bulsa. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakapagpalit na nga ng damit si Patik. Paglabas niya ng kanyang silid ay wala na roon ang kanyang ama. Nauna na itong lumabas ng kanilang bahay habang hinihintay siya. Bakit ang tagal-tagal mo? Halika na! Kanina pang umalis si Lito, baka kung ano na nangyayari kay Bito. Mabilis na lumapit si Patik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kasabay ng pagtakbo nila papunta sa kakawyan. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa dahil sa pagmamadali. Habang ang dibdib naman ni Patik ay para ng binabayo ng maso dahil sa labis na pag-aalala. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating na nila ang bahay ni Mang Lito, pero nagulat sila sa kanilang nadatnan. Nagtago ang mag-ama sa likod ng puno habang nakasilip si Patik sa kinaroroonan ni Mang Lito at Bito. Nagulat si Patik nang makilala ang kaharap ng mag-ama. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang lalaking nakita niya na nakatayo sa likod ni Bito habang nakaupo ito sa ugat ng puno. Mas lalong kinabahan si Patik nang magsalita ang lalaking may mahabang buhok. Kung sasaktan mo lang ang anak ko, ang mabuti pa, ibigay mo na lang siya sa akin. Dahil kung hindi, ako ang papatay sa iyong hayop ka. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko kayo tatay. Wala akong amang isang halimaw. Hindi ko kayo matatanggap. Layuan niyo kami ng tatay ko. Halimaw ka! Halimaw! Mula sa kinaroroonan ng mag-amang sina Patik at Mang Lari ay dinig na dinig nila ang usapan ng mga ito. Kaya hindi makapaniwala si Patik sa kanyang mga natuklasan. Tay, ang lalaking yun. Siya po ang tunay na ama ni Bito. Kung ganun, siya po si Mang Tahir. Oo anak, narinig kong tinawag niyang anak si Bito. Pero bakit ayaw sumama ni Bito sa kanyang ama? Muling pinakinggan ng mag-ama ang pag-uusap ng mga ito hanggang sa nagpumilit ang lalaki na kunin si Bito sa kamay ni Mang Lito. Kitang-kita ni Patik kung paanong nakipag-agawan si Mang Lito sa lalaking kumukuha kay Bito. Mas nanlaki ang mga mata ni Patik nang makita ang biglang paglitaw ng taong alupian sa likod ni Mang Lito. Bigla nitong pinuluputan ang leeg ni Mang Lito. Umiiyak na kinagat ni Bito ang katawan ng taong alupian. Kaya nagpasya sina Mang Lari at Patik na lumabas na sa kanilang pinagtataguan. Layuan mo ang kaibigan ko! Halimaw ka! Pakawalan niyo si Manlito! Natigilan ang mga ito sa biglang pagsasalita ni Patik. Dumampot ng bato si Patik, saka ibinala sa kanyang tirador. Itinutok niya yon sa katawan ng taong alupian. Mabuti na lang at hindi pa ito nagpapalabas ng malaasidong likido na posibleng papatay kay Mang Lito. Ngunit ang lalaking merong mahabang buhok ay bigla na lamang nagbago ang anyo. Nagkaroon ito ng umuusok na tridente at naging isang mabangis na halimaw na parang isang kambing na may baluktot na 2 sungay. Kayo ang lumayo sa akin dahil ang kinukuha ko lang ay ang anak ko. Patik! Umalis na kayo! Mapapahamak kayo dito, Patik! Hindi ko alam na ang sigbilan na tinutukoy ni Lolo Gastor ay ang tunay mong ama. Nagsinungaling kang hindi mo kilala ang halimaw na yan. Siya ang lalaking nakita ko sa gubat. Patik, paano ko sasabihin sa iyo ang buong katotohanan na silang dalawa ang totoo kong mga magulang? Kung ako mismo hindi ko sila matanggap, ikaw pa kaya na muntik ng mga 5 buhay na dahil sa kanila?
Hindi ako masama. At lalong hindi ko matatanggap na anak ako ng isang aswang. Ano ka mo? Hindi mo kami matatanggap. Akala mo ba ay bukal din sa loob ko na kunin kita? Nagkakamali ka. Gagamitin lang kita para mapasunod ko ang nanay mong si Esther. Hindi na siya nakikinig sa akin. Nalalampanan na niya ang kapangyarihan ko. Lumingon si Patik sa kinaroroonan ni Mang Lito at ng taong alupihan. Nakita niyang hindi totoong mahigpit ang pagkakasakal ng aswang sa liig ng nakilalang ama ni Bito. Kaya malinaw sa kanya na ang totoong kalaban ay ang Sigbinan na kaharap nila ni Mang Lari. Hindi siya makapaniwala na ang nanay ni Bito ay ang taong alupian na humabol sa kanila sa kagubatan. Kaya pala, hindi nito sinaktan si Bito. Pakawalan niyo si Tatay Lito. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi na ako makakapayag na maghari pa kayo at patuloy na pumatay ng mga taong walang kalaban-laban para sa pag-aasik niyo ng lagim. Hindi rin ako makakapayag na mabuhay ka ng masaya kasama ang lalaki yan. Isa sa inyo ang kailangang mamatay. Itinaas nito ang tridente na hawak niya sa ere. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan at dumilim ang buong paligid. Para siyang nakakita ng totoong demonyong nakatayo sa kanilang harapan. Naramdaman ni Patik ang nanginginig na kamay ni Mang Lari. Tila nagulat din ito sa nakitang nakakatakot na anyo ng nilalang. Itinutok ni Patik ang kanyang tirador sa muka ng halimaw, kasabay ng nararamdaman niyang pag-iinit ng mutya sa loob ng kanyang bulsa. Binitiwan niya ang goma ng tirador na iwasan ng nilalang ang unang pag-atake ni Patik, habang si Mang Lito naman ay tinulungan ni Bito para makatakas sa pagkakapulupot ng taong alupian sa leeg nito. Bakas sa muka ng halimaw na napipilitan lang ito sa ginagawa. Alam na ngayon ni Patik kung ano ang ibig sabihin ng kulay puting rosas na natatagpuan sa katawan ng biktima ng aswang. Yun ay ang paghingi ng tawad at labis na pagsisisi sa nagagawa nito ng kasalanan. Si Bito ang kumilos. Kumuha ito ng malaking bato at ibinato sa sarili nitong ama. Kasabay ng muling pagbitaw ni Patik sa goma ng kanyang tirador, tumama rin ang bato sa muka ng kalaban. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa, ngunit muling nakabangon. Si Mang Lari naman ay agad na lumapit kay Mang Lito at iwinasiwas ang itak sa muka ng taong alupihan. Anak, tumakas na kayo ni Bito, bilisan nyo! Kami na ni Lito ang lalaban sa kanila! Bilisan nyo! Huwag niyong ilayo ang anak ko! Tumigil ka! Wala akong ama na halimaw at masahol pa sa demonyo na katulad nyo. Nag-iisa lang ang tatay ko at yun ay si Tatay Lito. Kahit hindi niya ako minahal, mahal ko siya bilang tunay kong ama dahil inilagaan niya ako at hindi niya ako iniwan. Hindi kagaya nyo na mas inuna pa niyong gumawa ng masama kesa sa paggawa ng kabutihan. Hindi ko kayo kikilalanin na ama ko. Tila natauhan si Mang Lito sa mga sinabing yun ni Bito. Sa kabila ng nagawa nitong kasalanan kay Bito, ay ito pa rin ang pinili ng kanyang kaibigan. Kung hindi mo lang din pala ko kikilalanin na ama mo, ay hindi rin ako makakapayag na pakinabangan ka ng iba. Mas gugustuhin ko pang mamatay ka na lang. Biglang lumiwanag ang rosas sa talim ng tridente ng halimaw at lumikhayo ng apoy. Sabay tutok sa kinaroroonan ni Bito. Dala ng takot ni Patik, tumakbo siya papalapit sa kaibigan para harangan ng apoy na tatama sa katawan ng kaibigan. Subalit naunahan siya ng taong alupihan. Iniharang nito ang katawan para kay Bito at ito ang sumalo sa apoy na dapat sana
ay tatama kay Bito. Si Mang Lito, gulat na gulat sa bilis ng pangyayari. Nasunog ang kalahating katawan nito, saka bumagsak sa lupa. Bumalik sa dating anyo bilang tao si Aling Esther. Nag-aagaw buhay itong hinaplos ang muka ni Bito. Nay! Nay, bakit? Bakit niyo ba po ako'y niligtas, Nay? Nay! Umiiyak na sumagot si Aling Esther. Humingi ito ng tawad sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang nito sa anak. Nanginginig ang kamay nitong niyakap si Bito, kasabay ng pagbagsak ng kamay nito sa lupa. Indikasyon na namatay na ang nanay ni Bito. Si Mang Lito naman ay halos madapa sa pagtakbo, papalapit sa kinaroroonan ng wala ng buhay na dating asawa. Humingi rin ito ng tawad kahit huli na ang lahat. Maigpit nitong niyakap si Aling Esther habang walang patid ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Punong-puno ng pagsisisi ang boses nito habang nagwawala sa galit. Ang aswang naman na lalaking sigbinan ay saglit na natigilan. Hindi ito makapaniwalang napatay nito ang sariling asawa. Pinagmasdan nito ang mga kamay at napaatras ng hakbang habang umiiyak. Tumayo ang batang si Bito at galit na inagaw ang itak sa kamay ni Mang Lari. Sumugod ang kanyang kaibigan na si Bito sa kinaroroonan ng ama nitong aswang. Isang malakas na pagtaga ang ginawa nito at tumama yun sa kamay ng kalaban. Ngunit hindi nito ininda ang sakit. Sa halip, gumanti ito kay Bito. Inihampas nito sa ulo ni Bito ang hawakan ng tridente. Akma na sanang tutuluyang patayin ng aswang na sigbinan si Bito. Ngunit biglang nagpakawala ng bato mula sa tirador si Patik. Magkakasunod na tumama ang mga batong yun sa dibdib ng kalaban. Napaatras ito at nakita niyang hinila ni Mang Lari si Bito papalayo sa halimaw. Habang ang maririnig na ingay ay ang malakas na iyak ni Mang Lito habang niyakap pa rin ang dating asawa. Kayo ang dahilan kung bakit namatay si Esther. Hindi ko akalain na mananaig ang pagmamahal niya sa inyo nito. Hindi ako hihingi ng tawad sapagkat hindi ko pinagsisisihan ang pagpatay sa lahat ng mga kabataan sa lugar na ito. Walang makakaranas na maging ama. Isang bagay na ipinagkait sa akin. Ang totoo, naiingit ako dahil sila ay merong anak na katulad ninyo. Samantalang ako, pinagkaitan ako ng Diyos nyo na mabigyan ng anak. Anong ibig niyo sabihin, Mang Taher? Baog ako at hindi kailanman magkakaroon ng anak sa isang babae. Ngunit marunong din akong magmahal. Isa lamang akong gahaman sa pagmamahal. Kaya kung hindi ko makukuha si Bito, ay mabuti pang sa iba ko na lang hahanapin ang pagkakataon ko para maging isang ama. Kahit hindi ko sila kadugo. Sinungaling! Kung totoong hangad mo lang na maging isang mabuting ama, hindi mo kailangan gumamit ng itim na kapangyarihan para ikulong ang isang tao sa katawan ng isang halimaw. Kung ganun, ay hindi mo totoong anak si Bito. Gagamitin mo lang siya sa paggasik mo ng lagim. Wala kang kasing sama. Marami ka nang napapatay. Kaya hindi ko hahayaan na mabuhay ka pa. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tama ka. Hindi ko nga anak si Bito. Ginamit ko lang siya para ikulong si Esther sa gayuma at hipnotismo. Ang baliw niyang asawang si Lito, walang kaalam-alam na ang batang araw-araw niyang pinaparusahan ay totoo niyang anak. Kahit na kailan ay walang ibang nakasiping na lalaki si Esther maliban sa aming dalawa. At sigurado ko na ang pagiging bag ko ang patunay na hindi ko talaga anak si Bito. Ano?
Masaya ba ang mapait na sinapit ng mahinong si Esther? Dala ng matinding galit ni Mang Lito, inagaw nito ang itak sa kamay ni Bito at ito mismo ang sumugod sa kinaroroonan ng aswang na sigbinan. Ngunit naiwasan nito ang unang pag-atake. Sumugod na rin sina Bito at Patik gamit ang malalaking bato, habang si Mang Lari naman ay kumuha ng maraming bato para ibala sa tirador ni Patik. Halos lahat ng bato ay tumama sa katawan ng aswang. Umikot sa ere ang aswang, nasigbinan at magkakasabay na umangat ang kanilang mga paa sa lupa. Tumalsik sila dahil sa malakas na kapangyarihan ng kalaban, kasabay ng pagbagsak nilang lahat sa lupa. Muling narinig ang malakas na boses ng aswang. Ako si Taher, ang hari ng mga aswang na sigbinan at nag-aalaga sa mga taong alapihan. Wala kayong magagawa sa kapangyarihan ko. Mamamatay kayong lahat sa mga kamay ko at mabibiyag sa malakas kong hipnotismo. Dahil ako ang mag-ahari sa buong sanlibutan. Mula sa pagkakahiga sa lupa, ay pinilit ni Patik na tumayo. Humarap siya sa kalaban na inaakala niya ay matatalo niya kagad. Tila hindi ito nasasaktan sa tumatamang bato mula sa kanyang tirador. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Mang Lari. Ganon din si Mang Lito na lumapit kay Bito. Niyakap nito ng mahigpit si Bito at umiiyak habang humihingi ng tawad. Kaya lang, bigla silang nakarinig ng malalakas na pag-angil at ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang tumambad sa kanilang paningin ang 5 taong alupian. Hindi maaaring magkamali si Patik. Ang 5 taong alupian ay ang 5 batang nauna nang napabalitang nawawala. Anak, tumakas na tayo. Marami sila. Ginawa niyang taong alupian ng 5 bata. Tara na! Sandali lang po, Tay. Kayo na lamang po tumakas dahil haharapin ko siya. Panahon na para pigilan ko ang kanyang kasamaan. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? Wala tayong laban sa kanila. Mamamatay tayo lahat dito. Hindi pinansin ni Patik ang kanyang amang si Mang Lari. Sa halip, tinukot niya ang kanyang mutya sa kanyang bulsa. Saka itinaas sa ere ang bato. Lumikha yun ng napakalakas na liwanag, kaya't napaatras ang mga kalaban sa nakitang kapangyarihan ni Patik. Mabilis na ikinulong ni Patik ang bato sa kanyang kamao at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ni Mang Taher. Naniniwala siyang ang lahat ng lakas ng 5 batang alupian ay nanggagaling lamang kay Mang Taher. Isasakripisyo niya ang buhay niya, makuha lang ang rosas sa dulo ng talim ng tridente. Magkakasunod na pagsuntok ang ginawa ni Patik at sumugod na rin sina Mang Lari at Mang Lito. Pinagtulungan nilang lahat ang pinuno ng mga aswang. Habang si Bito naman ay umikot sa likod ni Mang Taher, abala ang pinuno sa pakikipaglaban kay Patik. Kaya naman, hindi nito napansin na nakuha na pala ni Bito ang puting rosas sa dulo ng tridente. Ibinigay ni Bito ang puting rosas kay Patik bago pa tuluyang sumugod sa kanila ang 5 alagad ni Mang Taher. Dinurog ni Patik ang bulaklak gamit ang mutya. Paulit-ulit niyang pinukpok ng bato ang rosas hanggang sa mawasak yun at nagkahiwa-hiwalay ang petals. Nanlaban ang pinuno ng aswang, ngunit hindi nito napaglabanan ng sakit mula sa pagkadurog ng rosas nito. Yun pala ang pangunahing sangkap sa paggawa ng alagad. Mula sa kanilang harapan ay sumabog ang katawan ng aswang na sigbinan, kagaya ng pagkadurog ng bulaklak mula sa batong hawak ni Patik. Ang 5 alupian ay tangkanasan ng tatakas, ngunit nilapitan ng mga ito ni Patik at sinilaw ng liwanag na nagmumula sa hawak niyang mutya. Bumalik sa dating anyo ang mga aswang. Nagtataka ang mga ito
kung paano sila nakarating sa gubat. Anak, paano mong nagawa yun? Tay, dahil po sa mutya ng pawis ng puting alakdan. Puting alakdan? Hindi ba't yun ang alakdan na alaga ng mga engkanto? Paano ka nagkaroon ng ganong kapangyarihan, anak? Sabi po ni Lolo Gastor ay ipinagkaloob daw po yun sa akin ng tagapangalaga ng puting alakdan. Sumingit sa usapan si Bito habang nakangiti. Ako yung Patik. Ako ang pumili sa'yo. Kung natatandaan mo, ako ang nagturo sa'yo kung nasan ang tambak ng mga bato, di ba? Paraan ko lamang yun para maibigay sa'yo ang mutya nang hindi mo mahahalatang ako ang may gawa. Teka, paano nangyari yun, Bito? Hindi ko kayang saktan ng mga magulang ko. Hindi ko naman alam na si nanay lang ang totoo kong pamilya. Muntik na akong magamit para magasik ng lagim. Tsaka, alam ko na kaya mo. Kaya ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Pambihira. Muntik na akong mamatay ah. Totoo ba talaga kitang kaibigan na? Grabe ka, Bito ha. Huwag ka na magalit, Patik. Tinulungan naman kita eh. Ako ang kumuha ng rosas. Ang ibig bang sabihin magpapasalamat pa ako sa'yo? Salamat ha. O siya. Tama na yan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas tayong lahat. Mabuti na lang pala at sumunod kami ni Patik sa'yo, Bito. Salamat po sa inyo, Mang Larry. Nadatnan po ako ni tatay na kinakaladkad ni Mang Tahir. Alam ko po ang tungkol sa pagiging halimaw ni nanay. Masakit po na mawalan ng isang ina. Ngunit mas masakit pong makita kung gaano siya naghihirap sa paggawa ng kasamaan. Alam ko na hindi yun gusto ni nanay. Sana matagpuan ni nanay ang katahimikang matagal niya ng pinapangarap. Kahit naiwan ako sa aking ama. Naluluwang tinapik ni Patik ang balikat ng kaibigan niyang si Bito. Kasunod ng pagyakap ng maigpit ni Mang Lito kay Bito. Umiiyak ito habang humihingi ng tawad. Si Mang Larry naman ay masayang nakatingin sa dalawa habang nakaakbay kay Patik. Ilang saglit lang ang lumipas ay nagpaalam na silang dalawa sa kanyang ama, sa mag-amang sina Bito at Mang Lito. Bakas sa mukha ng mga ito ang kasiyahan ng mapagtanto na tunay silang mag-ama. Pagkalipas ng ilang araw, magmula nang mangyari ang labanan na yun, nabago si Mang Lito. Naging mapagmahal na ama na ito at madalas ay kasama ni Mang Larry sa pagtambay sa kanilang bahay. Habang silang dalawa naman ni Bito ay palaging magkasama, kasama ng alaga nilang puting alakdan. Paminsan-minsan ay bumibisita sila sa bahay ni Lolo Gastor sa gitna ng kagubatan. Simula rin ng araw na yon ay hindi na sila gumamit ng tirador at hindi na rin sila nanguhuli ng mga ibon. Bagkus ay tumulong pa sila sa pangangalaga ng kalikasan at pagtuturo sa mga kapwa nila bata kung paano poprotekta ng kalikasan at ang mga buhay na kumakanlong dito. Hindi rin sila nagpakampante. Patuloy silang nakikiramdam at nagroronda tuwing gabi kasama ang kanika nilang ama na si Mang Larry at Mang Lito. Kasama rin ang mga kalalakihan sa kanilang baryo. Sama-sama nilang poprotektahan ang kapayapaan at katahimikan na tinatamasa ng kanilang baryo laban sa mga kampon ng kasamaan na susubok muling magasik ng lagim sa kanilang lugar. Ngunit naniniwala silang lahat na hanggat nagtutulungan at nagkakaisa sila at nangingibabaw ang pagmamahal nila sa kanilang pamilya, ay walang kahit na anong puwersa ng kasamaan ang makakatalo sa kapangyarihan ng pagmamahal at katarungan.